Sinasabi, siya yung nagpatakas, nakita natin doon mismo sa CCTV na talaga naman pinatakas niya. Ang depensa naman niya po doon, mga kababayan, nakita nyo naman yung CCTV, naglalakad lang kami. Whether naglalakad, gumagapang, tumatakbo, o nakaluhod, palabas. The moment na isinakay mo si Bato de la Rosa na alam mo na wanted, mga boss chief mo, sir, tingin ko pasok yon sa obstruction of justice o sa pagkakanlong din ng isang pugante, harboring a fugitive. Yan po kasi yung dalawa, mga kababayan, na posible eh. 'Di ba? Ngayon naman po, mga boss chief mo, sir, may problema si Robin Padilla, no? Doon sa pagiging presiding officer ni Chis Escudero. Dati ho, mga kababayan, dati po, mga boss chief mo, sir, pinagmamalaki nila ito eh. Di ba? Nung nasa side nila, si Chis Escudero, pinagmamalaki nila ito eh. Okay na okay sa kanila eh. Pero ngayon mismong talagang ipinupush nitong sila Robin Padilla na wag maging presiding officer si Chis Escudero. Bakit ho kaya? Hindi kaya dahil ang tingin nila kay Win Gatchalian ay weak at kaya nilang paikot-ikutin? At medyo less ang kaalaman, lalo na pagdating sa impeachment, at kaya nilang basuhin si Win Gatchalian, kaya nila ipinupush ito. Pakinggan ho natin si Boss Binoy. Tanong po ito. Nung hinihikayat po akong sumama sa majority, isa lang ang sinabi ko. Kung si Senator Chis Escudero, ang kababayan kong Bicolano, ang gagawin yung Senate President, lilipat ako sa inyo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon pinipilit natin ang ating presiding officer, si Chis Escudero. Mukhang ang sabi naman, wala naman daw pong illegal sa ginawa nila niyan. Kung si Chis Escudero ang maging presiding officer eh. Ano po, iba naman ho kasi yung maging Senate President. Senate President, lahat sakop mo na. Kaya yung presiding officer, diyan lang mismo sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi ba kayo ay kinakabahan dahil etong pagkakataon na ito ni Chis Escudero ay gagawin niyang tama? Yung impeachment sa Vice Presidente. Sabi ni Commander Churba, dapat alisin yan sa Islam. Lahat na lang ng pugante at may kasalanan sa batas, itinatago at pinagtatakban daw ho. Tsaka nakita, di ba, doon sa doon sa Dahig, kumain daw ng barbecue yung baboy. Ito si Robin Padilla. Kapag ka ikaw yumakap ka, syempre doon sa isang sa isang grupo, yumakap ka sa isang relihiyon at kung ano ang pinagbabawal sa iyo, dapat yayakapin mo din yun. Di ba? Paano yan, Lods? Sabi ni Jeric, 1997. Paano yan, Lods? 16 daw kailangan na boto. Anong masasabi mo doon? Hindi ba kayo kinakabahan doon sa 16 na yon? No? Bakit? Anong ang tingin ninyo? Solid yung nandoon din? Kapag ka nailatag na yung lalo na pag nailatag na itong mga ebidensya versus kay Sara Duterte at paulit-ulit lang po natin na makikita, maririnig na ang kanilang depensa ay yung 32 million. Sa tingin nyo, yung mga nasa kampo ng mga Duterte ganong kakapal ang pagmumukha nila. Naku, 32 million lang pala pandepensa nitong mga ito. Tingin nyo, i-acquit pa din nila si Sara Duterte? Kung si Chis Escudero nga, ayan nandiyan na. Kung si Joel Villanueva nga, ayan, nandiyan na din. Di ba? So madami pa pong mangyayari yan. Sabi ni Jeric, sa bagay, madami pang mangyayari pag lumabas ang totoong ebidensya. Magkakahiya na yan. Tsaka isusulong nating mga Pilipino, lahat ng mga mag-a-acquit, hindi lang mag-a-acquit, pati yung magbe-verdict ng guilty kay Sara Duterte. Lahat kayo, ipaliwanag nyo kung bakit ganun ang boto ninyo. Di ba? Ewan natin si Robin Padilla. Etong si Boss Robin, mahihirapan ho ito, mga kababayan. Bakit po? Kasi ang utak nito, simulat sa pool pa lang po, hindi pa tumatakbo, hindi pa naririnig yung mga ebidensya, wala pang nakikita,
Pero ang sinasabi niya nasa mamamayang Pilipino, doon pa lang sa unang impeachment ay ibabasura daw niya ang impeachment kasama si Amy Marcos. Dapat nga nire-request ng mga Pilipino na etong dalawa na ito, si Robin Padilla at saka si Amy Marcos mag-inhibit po mga kababayan Sabi ni Ryan, Geronimo, babaliktad sila kay Quezon. O di ho ba? Maaari po iyon, mga boss chief amuser. Tuloy. Tatahi-tahimik yung mga bilyar dyan. Ilan na ho ngayon, mga kababayan? Ilan na po, mga boss chief amuser? Yung majority, 13. Sabihin natin, ma-straight yung majority. O 13, kasama Escudero. Tapos, pagka yung 2 bilyar, sumama dyan. 15 na. Sino pa ang posible? Si Bongo, si Bato, si Amy Marcos, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano. O isa na lang. At tingin ko, meron pa. Aabot pa din ng 16. Ano po? Kaya yung ipinagyayabang na 16 ng mga DDS. Tsaka mga DDS, wag niyong ipagmayabang yung 16 kaya kukulangin yung 16 kaya hindi maipagtatanggol ang Vice Presidente. No? Although kitang-kita ng mamamayang Pilipino na talaga namang totoo yung mga ebidensya at totoo yung mga nagsasabi na nakatanggap sila ng pera sa Vice Presidente as bribery. Tapos dahil kulang lang sa bilang, hindi nyo dapat ipagmalaki at ipagyabang yun. Di ba? Sabi ni Ryan Geronimo, sama mo na din si Trillanes. Hindi. Hindi naman senador yan tuloy, Robin. Ba't hindi natin siya ginawang Senate President nun? Yun lang po ang tanong ko. Maraming salamat. What is the pleasure of Senator Judge Soto? I'd like to explain my vote also, Mr. The President. gentleman may proceed and he has 2 minutes. I have Kindly be one line. mindful of the timer. I have one. Bakit hindi na lang kaya si Robin Padilla nga naman talaga ang ginawang Senate President? Ano po? Ay, hindi. Baka manghiram na naman to sa Google, mga kababayan. Baka minuto po nung sesyon sa Senado, i-Google mo. Baka hindi matapos yung sesyon. One line to say that's the reason I voted in favor. Because the minutes of the Constitutional Commission are merely research source. What is the pleasure of the Honorable Padilla? Ginoong, Will the gentleman explain his vote? opo. The gentleman may proceed. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat po, Ginoong punong tagapamahala. Mga mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng komite ng Constitutional Amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon. Bilang sila po ang nakakaalam kung ano ang puso, ang diwa ng konstitusyon. Malinaw po na kung meron tayong pakikinggan, yung creator. Hindi po ba? Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos, kaya tayo po ay naniniwala sa salitang creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na Senadora Cayetano. Uy, Malinaw po Binoy, sabi ni Ma'am Edna Ramos, constitutional amendment. May alam ka daw ba? dito. Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan.
Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Okay. Hindi na Sandali, minsan mga kababayan, ang mga boss chief amo, sir, ano tawag dito? Minsan pansinin nyo yung Google, mga bossing. Di ba? Lalo na sa translation po, mga boss chief amo, sir. Minsan, iba, mali yung sinasabi eh. Paano kung pagbabasihan niya na pagbabasihan, laging Google ho, di ba? Oh. naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng Criminology at UP rin sa University of Prison. Mga boss, hindi ko na itutuloy ito. Walang wenta yung kay Robin Padilla, mga kababayan. Pasensya na po, hindi ko na itutuloy.